Hello, welcome back sa GD2 na Unity course. So last progress natin is meron na tayong animation para sa run at saka idle. Okay. So our next objectives is to create a gun turret or yung gun tower para sa rotation niya. Okay. Gawa tayo ng script. So mga kailangan natin na script is unahin natin yung gun tower. Okay. Gun tower. So, and then open. Okay, wait lang natin. Tapos, pag na-open na, lakihan natin. Tapos, hide. Okay. So, ayan. Yung kailangan natin na script para sa ating gun tower. Wait, check ko muna yung script. Yung mga codes. Yung gagawin muna natin is yung rotation ng ating tower. So, sa rotation ng tower, kailangan natin una ng range. So, okay, sa range, so, public float na shoot range. And then, siguro nasa mga 10 yung default na range. And then, tapos yung transform, gawin natin public transform, tapos gun rotation, and then ayan, tapos naman yung rotation speed. So public float para sa rotation speed with default of 5. And then as of now, yan lang muna. And then dun tayo sa ating mga private variables. So need natin ng enemy, which is our target enemy. And then private na kaya na lang. Tapos yung mga kailangan natin na methods as of now is yung void na update. And then void, hindi siya void pala. Enemy na find nearest enemy. And then so mag-error ito kasi itong function or method nito is return type. So let's return null as of now. Okay, para hindi siya mag-error. And then ito yung kailangan na syntax para sa find nearest. Okay. Sa find nearest, since if dito tayo sa Unity, since our enemy has enemy script and also has collider, then kukunin natin if gawa tayo ng sphere. So for example, okay, insert collider, tawagin natin colliders, gawin nating array kasi gagawa tayo ng sphere equal sa physics dot overlap sphere. And then yung starting location, okay, transform dot position, tapos yung range, which is yung shoot range natin. Ayan. So bali yung para ma-visualize natin kung gaano kalaki yung shoot range, gawa tayo dito ng void on gizmo select. Yeah, ito on gizmo selected, tapos
ano nga yun, yung syntax, no? Gizmos dot color is equals to color dot red. Sabihin, yung magdodraw tayo ng sphere na color red. And then gizmos dot draw wire sphere. And then kung gaano kalaki, so copy lang natin ito, paste, and then ganyan. Tapos save, check natin sa Unity. So gawa tayo ng tower muna. Okay. Create empty, let's call it gun tower, and then create a cube. Tapos so empty yung gun tower natin, so drag natin siya dyan, siguro dito. Tapos si cube, lakihan natin siguro by 3. Ayan. Then yung y niya siguro, oops, ang y niya, sabihin natin 1. Then baba natin siya dito. Na-align ba siya? Okay. Tapos add tayo sa cube, which is yan yung body or mesh. And then right click si gun tower, 3D object, tapos another cube, then bring mo siya sa taas. Let's call this one as gun rotation, or yung tinatawag kong yung parang head niya. And then adjust natin siya by 2. Okay, tapos yung y niya is 1 lang, parang ganyan. And then kay gun rotation head, add tayo ng 3D object na cylinder. Tapos tawagin natin barrel. And then ang rotation niya sa x is 90. Tapos 0.3 sa x na scale, 0.3 din dito. Tapos pwede natin siyang i-drag dyan. Siguro liitan natin yung y by 0.5. So parang ganyan yung logic niya. Wait lang, bakit ang weird ng formation? 0.3. Wait, gawin nga natin 1 muna ulit to. Ay nga pala, dahil sa ating gun rotation, so bawal pala natin, dapat same lang sila ng dapat naka 2 din ito. Ayan, para kahit ito ay 0.3 natin, 0.3, and ito naman is 0.5. So perfect na circle yung barrel natin. So kung gusto mo i-flatten natin ito, ayan, pwede tayo gumawa another ng empty object, then siya na yung gun rotation natin. Dapat 0, 0 ito lahat. Lagay natin siya dito baba sa body mesh. And then ito naman si gun rotation, insert natin siya dyan. Then si barrel, labas natin siya kay head, lagay natin siya kay gun rotation. So bali ito, so head na ito, or yung tinatawag na mesh ng head. Pati din ito, mesh lang ito. So si gun rotation, siya na yung empty object. So kasi ang mangyayari nito, once na kahit pa yung head or yung head na mesh natin, adjust natin yung y into 0.5 or 1, so ganyan, so hindi
hindi affected itong barrel natin. So I think naka-snap tayo. Adjust natin siya by ganyan. Then pwede nating above na ito. Tapos ito din. So click mo yung gun rotation, then try natin i-rotate yung Z, ay hindi Z, Y pala, yeah, yung Y. Then as you can see, pwede na siya maging tower. So back to 0. So balik tayo sa coding. So sa coding, madali lang, need lang natin ng sa collider, gawa tayo ng enemy, then nearest equals null, then float para sa closest na distance, then equals ating shoot range, and then for each para sa ating colliders, collider cool in colliders. So enemy, tapos let's name it enemy equals cool that get component enemy, and then if enemy is not null, it means yung collided na yung collider o yung game object na may collider, tapos check natin if meron ba siyang enemy na script, then kunin natin ang distance niya. So float distance is equals to vector 3 that distance from distance natin, that position, to enemy that transform that position. Then if itong distance na to is lesser than sa ating closest distance, then therefore siya yung bago na mas malapit na enemy. So distance, and then yung yung nearest naman is equals to our enemy. And therefore, ang nearest enemy is siya yung i-return natin. So, balik tayo dito kay update. So si target enemy is equal to our find the nearest enemy. Since target enemy is ang data type niya is enemy, so pwede tayong mag-assign ng method na ganito kay target enemy. And then sa update naman, check natin if yung target enemy is not equal to null, it means merong laman. Then start tayo mag-rotate. So rotate gun rotation, and then towards enemy. So vector 3, then direction is equal sa ating target enemy dot transform dot position minus ating gun rotation dot transform dot hindi, transform na yung gun rotation, so that position na lang kaagad. Tapos much better gawin natin siyang normalized para yung value niya between 0 to 1 lang. Normalized. And then ito is para ito sa direction. It means meron enemy, nakita mo na yung enemy, so may direction ka na sa enemy, but ang kulang na lang is yung rotation. Bali magpo-point ka na dun. For example, nandito yung enemy, so dapat yung point mo is ganyan, so, sa rotation. So dito yung direction, then since dito naman yung rotation, so quarter yun,
quaternion, target rotation equal sa ating quaternion dot look at look rotation pala. Then sa na direction, which is yung ginawa natin na formula. So calculation, so bali ito calculation for direction. Ito naman is calculation for rotation. Ayan. So since meron na tayong mga calculation nito, kulang na lang is i-animate natin yung rotation para hindi siya static. Like pag makita nyo yung enemy, punta ka agad siya doon. So need natin ng lerp. So quaternion dot lerp dot lerp, and then ang laman is gun rotation dot rotation, and then target rotation, tapos rotation speed multiply natin sa ating time dot delta time. So if nasa klase ka kanina, for sure alam mo na itong time dot delta time, at for sure alam mo na din itong lerp. So mas na-discuss ko doon, and then okay na to. So for sure once na nasa asa na yun, once na add muna natin yung gun tower. So ayun, as you can see, pag once na naka-add na yung gun tower na script, kita natin yung range ng ating tower. So balik natin to siya to 0. So pag start natin ito, ay wala pa pala tayong mag-error to. Drag natin yung rotation, gun rotation. So once na dadaan ito, di pa siya gumana. Check natin bakit hindi. So ang reason bakit di siyang gumana, may nakalimutan tayo kanina dito. So dapat meron siyang gun rotation dot rotation equal sa ito. Kalimutan natin. So para mag-update ito, so nag-quaternion ka nga dito, but di mo naman hindi ka naman nag-assign sa bago na formula para sa quaternion. So kaya need natin yan. So balik tayo dito, then start natin. So for sure okay, gagana na siya. So mawawala siya dyan, then balik naman siya dyan. Kasi ang problema niyan, kung hindi tayo gagamit ng lerp, so kung i-remove natin yan, target lang kaagad tayo dito. So para siyang kung ganito mangyayari niyan, so para siyang stick. So ganyan, smooth siya una, but once na ma-detect ka dito, biglang mag-blink yung head natin, yung tower natin. So kung i-move natin ito dito, ayan, then so smooth siya, but once na nawala na siya sa area mo, bigla siyang ganyan. So the next is para naman sa take damage saka yung health bar. So see ya.